Shoutout po tayo today. Ayan, si Miss Myla Yumul po, na taga Scotland. Ayan. Shoutout po sa inyo dyan sa Scotland. I hope po na hindi naman masyadong sobrang lamig dyan, no po, kasi alam ko po yung nanonood po kasi ako nung dati ng Poldark, medyo may snow po dyan pagkas na winter. Ayan, lagi lang po kayong maglaga. Joke. Pero ayan, maraming pong salamat sa pag-appreciate nyo po sa mga vlogs ko. At hindi po nagpapa-shoutout si Miss Marites ng taga Riyadh, Saudi Arabia, pero ayan, maraming pong salamat sis sa appreciate nyo po sa vlogs. Ayan, God bless po and keep safe. Ayan, big kiss. Nalagnat na lang. Morning po. Another wow, sunny day today. Pero sabi ni Frank, maybe after ulan-ulan na rin dito sa amin. So, ayan. Gawa po tayo ng food ng mga baby ko. Kasi sa right, may 3 kabayo, may 2 prinsesa, tapos may 2 cats. Ako naman po may 3 manok. Ayan. So, linagyan ko ng konting oatmeal na po kasi, syempre, 2 buwan na nawala si Mama Timmy, kaya, kailangan nating medyo, hindi, spoiled din kasi, lagi po silang nangingitlog. Ayan. So, yung itlog nila, brown po yung eggs nila, no? So, malalaki yan. Pag tinignan nyo po yung lagayan, yan, ganyan po siya kalalaki. So, may balbo pa. Tanggalin natin kasi si Sam natatakot sa yan. Mamaya puntahan po natin yung doon sa likod, yung stock room namin, no? Bibisitahin natin yung mga bisita natin doon kung umalis na ba. So, kahapon medyo, pero kailangan po talagang i-clean up kasi syempre may mga, siguro sa sulok-sulok may mga tay-tay pa rin ng rats na po. So, tapos kahapon may nakita akong natuyo. Siguro kasi nakain nila yung mga, ang nandun po kasi mga chemicals din, mga, siyempre yung mga sa swimming pool. Siguro may nakain yung mais na, namatay po siya, na tuyo na po siya. So, pero may naririnig pa rin akong kaluskos, medyo malaki. So, I think yun yung, it's either yung tatay, yung nanay na rat. Ewan natin. But anyway, linagyan ko na rin po ng parang grains na pampatay sa kanila kasi sabi ko kasi kay Frank, wala tayong atipil na malaki. Tsaka pag yung atipil po, pagka nadali sila, pag kukunin mo parang ayaw mong hawakan. So, it's better na lang siguro yung yung mamamatay sila, yung may nabibili naman pong ganon. Kasi mahirap po yung rats na dumami na po. So, di ko na pala napakita. Nginat-ngat po nila yung mga wirings sa Christmas lights ko na po. So, hindi naman yun masyadong mahal kasi binili ko siya sa Temu. Parang, so, it's okay. Ganun talaga. Pagka may bahay ka, may mga surprises na gano'n. Lalo na pag nagbakasyon, kaya na medyo matagal-tagal na po. At least kami walang gaanong surprises kasi syempre, isa sa mga kinakatakutan namin yung may pumasok sa bahay or something, kaya mayroon pong nagbabantay na po. We're lucky kasi mayroong nagbabantay. Kasi syempre yung iba, lalo na kung walang nagbabantay, syempre ganun din. Dati tinawagan po namin yung gendarmerie nung umuwi kami kasi nakita namin sa CCTV namin, mayroon kasing camera yung bahay sa labas. Hindi nila siguro nakita na all talaga kita yung yung marami po kasing camera in-install si Frank. So, nung nakita namin na may pumasok, so tinawagan agad namin yung gendarmerie dito. Gendarmerie is like a police na po. Police military. So, that time nasa
that time ano pa rin po siya, nag-work. So, nung punta agad sila. Nakakatawa kasi, akala mo, may dadatnan. Ang lalaking kalibring dala nilang baril. Tawang-tawa ako sa video nung nakita kong dumating yung mga, ano po yun, siguro yung ang tawag sa kanila is, yung sa intervention ng Gendarmerie. Yung mga konti ko lang na konti. Yung daga kasi may isang, ano po dyan, isang ipot, isang tae. Alam ko kasi medyo malaki yung tae nila, ano po. Ayun, tingnan niya. So, yan. So, nilagyan ko siya ng ganyan. Tingnan natin kung kain. Ginaniyan ko po para alam kong kinain niya para matutumba yan. Kasi patagilid. Ganito din dito. Pinatagilid ko para alam ko kung pumunta siya, no? So, dami kasing pwede ngat-ngatin niya dito. So, lahat po kasi ito yung mga things na ginagamit namin sa swimming pool. Yan. Sa gardening na po, lahat yan ng mga tools na yan sa pag-garden. Siyempre, minsan kailangan mo kasi dito sa France po, hindi po masyado kang nag-hire kasi sobrang mahal. So, matututo ka talagang mag-DIY. It's windy. Pagka mayroon pong wind dito, medyo malamig talaga. Kasi, yan, si Frank. Masama pa rin pakiramdam ni Frank. Day 2 na tayo, pero, ganun pa rin damit niya. Pag-work niya kasi. Hindi nagpalit. Ganun kasi siya, pagka ginamit niya pang-work, itatabi niya yan, tapos yun ulit sa susuot niya. Dugit ha? No joke. Naman. Uy! What's that? Malamig. Tingnan mo, may hangin po. Tapos yung hangin na yan, kasi mayroong, yung bundok namin, it's yung matabing bundok pala dito sa amin. Full of snow, no? So, ang lamig ng hangin. Medyo, wow. Pero mas malamig pa rin sa Canada, ha? Kaya naman din Canada. Ang dalawa ko pong kapatid na nasa Canada. Negative po doon. Negative 10, negative 20. So, kami naman hindi. So, today parang mga siguro feels like 12 degrees outside, no? So, okay lang. Wait. Basila. Iwalimata pre, thank you. Yung ano po namin, yung yan, electric yan, no? So, may battery siya. So, you can buy like with yung may gasolina. Mas mahal kasi yun. So, pinili namin medyo mura lang. Kasi, syempre, tipid-tipid ng konti na po. So, battery po siya. So, minsan, pagka na-use mo siya ng almost mga siguro 40 minutes, ayan, ano na rin, kaput na rin. No, lobat na. Hihinto na lang siya. So, yung lutuan natin, magluluto tayo pag medyo maganda-ganda na yung panahon, no? So, yan, meron tayong lutuan dito. Yan, mga kahoy. At ito po yung garden. Yan, yung mga bago pa lang kung nag-subscribe. Last year, dami ko pong naging ani na po na bell pepper. Nagkaroon din tayo ng patola, sayote, kalabasa, yan, kangkong, okra, yan, yun po yung mga tinanim ko last year, tsaka sitaw. May tanim din tayong tag nito, yan, ano to, gabi, yan, pero syempre tigok siya pag matutulog siya pag winter tulog. Ano na lang din yan. Kaya lang syempre yung mga manok tinira kinain. Kaya hindi po maka
ano siya, makatubo. Kasi siyempre yung mga manok pumupunta dito. Pero i-close na natin yan soon kasi mag-start na po akong mag-garden. No? So, ayan. Medyo magulo dito. Kasi siyempre, pag winter talaga. Ayan, ito yung peach natin dito sa garden. So, nagtanim din po kami ng iba't-ibang klaseng fruit trees, no? So, we have this peach. Bigay ito ng kaibigan kong, na English friend na nag-move po sila sa England. Yung pinakita ko po yung bahay na ang ganda na dapat kapitbahay ko. But, sadly, because of the Brexit, umuwi na po sila sa England. Tapos, binigay niya to sa akin. And this one, binili namin to. Yan. Binili namin. So, today, parang, wow. Dami niyang tubo. Sana matuloy-tuloy po yung mga, yung fruit na to. Yan. Peach din siya, na another kind. Kasi marami pong klase yung peaches. Then, after, yung isa, yun, hindi pa namumulaklak. Ito, hindi pa namumulaklak. Then, may sayote natin. Parang tumutubo na rin. Kaya tinakpang ko kasi yung manok kinakayas ng kinakayas na po. So, yun talaga. Tingnan mo, grabe kaya asin. Ito leeks. Yan, leeks. Yung leeks tuloy, hindi nila dinadali, no? Pero yan, hindi ka talaga pang makapagtanim pag may manok na nakawala. Talagang ginugulo nila na po. So, mamaya kukuha po tayo ng time yan. Kasi yan ngayon po yung best season na kumuha niyan. Magta-dry po tayo niyan kasi para hindi na tayo bumili na po. So mabilis lang naman mag-dry. Tapos yun, may celery tayo. Yung celery maganda siya pag maganda po siya pag ganitong time yung medyo malamig. Kaysa pag sa summer hindi siya masyado kasi syempre sobrang init na po. So, ito po yung garden natin. Likod, medyo kita na kasi nung binili namin itong bahay, iba pong halaman yung nakalagay dyan, yung matinik. Dapat talagang hindi kita yung sa likod. Kaya nga namin binili kasi talagang parang walang views yung kapitbahay. But then, yung itong kapitbahay na to, I mean, nagreklamo kasi syempre matinik. Hindi sila makapagreklamo dati dahil matanda na yung katira dito. So, ang ginawa namin, tinanggal namin yon. Then, we put another kind of, ito yung laurier. We put this one, but syempre, hintayin natin na lumaki. Pagdating ng araw, lalaki rin yan. Hindi na rin natin sila makikita. Joke. Tago na rin tayo. Ayan, taguan lang talaga. Lagay din ako dito ng mga flowers na ganito. Kasi, din yan po, maganda sa garden when you have some flowers. Nakatabi ng mga po kasi yan pang din yan pang sa mga pang insekto na dumadali sa natin, no? Sa mga ating gulay. Ayan, so next time na medyo maganda-ganda na dadalihin ko na po dito. Ayan, nakakasadol na tayo dito. Yung another kind na binili namin na ang ganda nito. Ang bango-bango po nung ng roses na to na po. So, parang English variety na roses. So, medyo, bumili pa ako ng pergolang ganyan. Mahal pa po yun. Nung nag-work ako. Yan, binili ko to. Akala ko, ang bilis niyang gumapang. I was a little parang po ako. Medyo nadismayan ako kasi akala ko mabilis gumapang. Ayan pala, hindi masyadong magaling gumapang. Sabi ko sana kiwi na lang pala yung linagay ko noong. But anyway, nandiyan na siya. Kasi medyo sa pa to niya binili sa North. Nung bumisita si Frank na mag-isa. Nung kasi ako nag-work, hindi ako pwedeng pumunta. Binili niya pa yun doon sa North ito. But then, slowly, but I think okay naman. Parang wala namang sakit sila. So, yun lang po yung mga roses. Kailangan titingnan pag medyo naninilaw, may ganyan, parang nagsisimula. Makikita nyo naman pa pag hindi maganda yung tubo nila na po. So, ayan. Ito naman sa kabilang side. Ito po yung ginawa ni Frank ng tirahan ng mga anak kong manok.
Siya lang po gumawa niyan. Nasa ano din DIY namin niya. Sa old videos namin nung kabibili lang namin ng bahay. No? So ito yung pergola rin. Siya yung gumawa ng pergola. Siya lang nag-built-in noon. Kasi nga sabi ko dito nga sa France medyo mahal yung pagka napapagawa kang ganyan sa sarili mo lang talaga. Kruk kruk kruk. Chicken run. Chicken run ka. Chicken run talaga. Nangitlog ka na ba? Itlog ka na. Po yung swimming pool. Siyempre pagka winter nakatakip yan. So mga ano yan, July natin bubuksan na po. Ayan. Oh, wow. Naayos ko yung mga halaman dito. Ayan. Yung mga aloe vera po, ayan, nako, medyo pangit. Nilagay ko po sa lahat na sa lupa, no, pas medyo nakaka-survive sila kaysa sa pots, no. Pag sobrang lamig, talagang namamatay po talaga yung mga aloe vera. So, ayan. Yan lang yung sadness pagka may winter na po. At sabi nga ni Rowan, super happiness ako, nakakamiss yung mga bata. Super happiness. Lalaro ka na naman dong, ha? So talaga, good. Pakita mo puwet mo. Joke. Puwet mong maputi. Yeah, yeah, good. Nice, nice. Perfect. Nadali po ni Frank yung ano, yung garden, no? Para at least medyo ano din, maayos-ayos na konti. Medyo nag-suffer yung ano, yung bamboo natin, no? So siguro ititrim ko siya. Ha? Alas para na. Okay. Medyo mahangin ng konti. Maganda po talaga pagka yung ayan. Yan nagkabuhay-buhay dito ng konti. Ayan pala, ito cherry po to. Ayan, itong tree na to cherry. Ito cherry siya. Cherry to. Cherry. Ayan, sobrang liit. Mga tayo nito ng thyme. Maganda rin po kasi yung thyme, no? Sa pag nag-grill kayo, gano'n. Pag nag-buyo ang tawag dito, no? So, ayan, kaysa bumili pa tayo. Ayan. This is the best way. Best time na mag ano. Ha? Ah, wait, napas ko sa si Depeche. Sa si Depeche yung si. Pero yung ano, yung kaki parang tigas na. Ha? Yeah, because sabi niya wala. Talagang nagtanim sana ako ng onions, but then inayos ng mga manok eh. Ayos ko sa manokis ko eh. Pero at least may tayong tatlong itlogis. Tatlong itlogis, kayas-kayas. Equals kayas-kayas. Kaya okay lang. Yan talaga ang buhay. Diba? Minsan may mga choices ka talaga. Si N pala, si ka-farmer, yung manok niya, tatanungin ko pala kung nangingitlog kasi mukhang ano na yun, gururang na talaga. Sa mas katayin niya na lang siguro yun. Kasi mahal din po yung pakain ng kaysa Pinas. Parang 1,200 din yung sacks ng pagpakain niya, no? So, ang goal niya is to, sabi ko, para mabigyan niya si mama ng organic egg, no?
So, ang goal niya sana, magkaroon siya ng eggs everyday. Kung puro matatanda na, hindi na, alam ko hindi na nangingitlog. Ilan lang po yung nangingitlog. Yung maliliit na itlog, ano yun yung sa native. Kasi tingnan niyo po yung palong ng ano ko. Nung binili po namin siya, wala pang palong na lumalabas. So, mga 4 months pa lang sila noon. 4 months old. Ngayon, almost 1 year and 6 months na sila. So, tingnan nyo yung palong nila. Medyo, pagka naglaylay na yan, parang umano na, sobra ng, ano, ibig sabihin talaga medyo matanda na. Kasi parang ang lifespan lang nila is 5 to 8 years. Depende sa lahi ng manok na po. So, kaya malamang medyo naibigay sa kanya, medyo matatanda na. Kaya, ganun lang talaga. Sa Facebook niya yun yata binili. So, anyway, pwede niya naman niyang palitan. At sabi ko sa kanya, dapat pumunta siya ng farm at siya ang pipili ng manok. Kasi 20 binibili niya, malaki, madami, di ba po? Sayang kasi. Kaya siya ako nung ginagawa ko. Naku, na-miss niya siguro ako. Kahit saan ako, gan chicken red. Il me suit partout. Na-miss niya talaga ako. Ng mga manok. Maybe ginawa akong pagkain mamaya kay bibigay. Yan, nakakuha na tayo doon. Marami pa din. Meron pa tayo doon na time. Yan, ito. Ito medyo bata-bata pa. Tingnan niya po. Yan. Kasi mamumulaklak po yan. So, yan. Kaki, tinanggal ko na kasi mukhang tigo. Pero tingnan ko yung ilan na. Pero, ewan ko lang. Parang green pa siya, no? So, we'll see kung tutubo siya, no? Tingnan natin kung tutubo yung ano niya, pinaka... Ewan ko kung ba't siya namatay. Siguro sa sobrang fertilizer. Joke. Daming nilagay natin na shells. Ewan ko lang po, but hindi siya na tuloy-tuloy na po. Yan lang yung tree na binili namin. Na hindi nabuhay. Tingnan natin. Kasi mukhang green pa naman. Minsan tumutubo dito. Tingnan natin. No? So, abangan natin yan. Yan lang po yung, kasi dito medyo mahal yung mga fruit trees na po. So, like, nagre-ratio siya ng 50, 70, minsan 100 something yung mga fruit trees. Depende sa laki na po. So, nung binili namin yung bahay, nag-budget po kami sa garden na po. How much yung budget namin for planting itong mga bagong mga bagong halaman. So, ganun po kami lagi para at least wala kang surprises na po. So, may budget kami sa mga bagay-bagay na tatanim namin. So, we choose some fruit trees na gusto namin. So, mayroon kaming peaches na dalawa. We have comment s'appelle the petit truc là? It's like prune. Parang this one, the petit one, the small one. You have many in Nancy. Yeah. C'est de tarte de... C'est des mûres ou des... No, c'est un petit prune. Basta yun, nakalimutan namin pangalan niya. Mirabella yan. Wala yata sa atin noon. Then, yun nga yung kaki kasi paborito ko yung kaki na po. Kaki persimmon. Then after, we have apricot. And then, syempre, mga lemon. No? Pas mahilig ako sa lemon. So, maraming trees ako ng lemon. Yung iba, mga buto lang yun na pinatubo ko. Then, we have cherry. Yun. Ayan po yung mga trees na tinanim namin dito sa likod tsaka sa harap. So, we'll see. Pero ito, nagburungan na po yan last year. Nagbunga na sila kahit ganyan palang kaliit. Ha? Yan, kahapon po may how do you say this one? Fighting planes na dumaan. 4 na fighting planes na dumaan. Yung F something. How do you call the fighting planes? The Rafale? No, may in English. Ha? Avion de chasse. Saga.
tubig. Yan, sabi ko para medyo maayos din nito. Dito ko po tinanim yung kangkong dyan, tsaka kamote. Sa old videos ko pa makikita nyo pa nilaki ng kamoting na ano natin, na ani, no? So almost 2.3 kilos each, ha? Sa nilaki talaga. So nakakatuwa pag summer kasi ang daming tumutubo dito. Siyempre, yeah. Marami po kasing mint dyan. Yan. No, today po yung video natin is outside. Medyo, syempre, yan lang po yung nabibideo ko, daily vlogs. Walang cuts po do. Kasi po ano po yung everyday namin na ginagawa. Yeah, if you want, no? Kain na nila yung food na where's Wally? Hiningitlog si Wally. Tingnan natin. Kasi pag nandun si Wally, ayun, nangingitlog. Si Mimer nangingitlog. Yan. Yan. Nilinisan ko po kahapon yung ano nila, yung tulugan nila, no? Yan. Walang, ayan, konting ipot. Ay, araw-araw ko po tinatanggalan ng ipot. Siyempre, para malinis siya. Tapos dito, itlog. Yan, hindi sila. Normally, hindi sila nag-uudo, nag-iipot dyan. Pero minsan, mga demo nag-iipot din. Isang buwa-buwa din eh. Paluin natin ng puwet. Yan. Oh, mainit-init pa doon. Isang medyo maliit. Kanino kaya yan? Lilinisin natin doon. Medyo malayo camera natin.
Ah ouais, c'est fini. J'ai pas pensé. Désolé. Là, tu peux mettre après? À faire quoi? Ok, je reviens alors. J'allais partir. Ouais. Il faut se gaz de là-bas pour faire un... Joli aussi ça. Hein? Ça aussi c'est joli comme petite fleur. Ça. T'as vu? Ah, ça vient pour moi. Ok, on va goûter. Madame Tiller, il a mis partout. Tout ce qui se mange pas. Après il faut que je coupe ça là. Tu sais que c'est interdit d'en avoir maintenant ça? Hein? Timmy? Ça? Regarde. C'est interdit maintenant. Ouais. C'est interdit, pas la loi. Ouais, tu me dis déjà. Balik tayo dito. Alas 11 na pala. Nag-crave ng ano po si Frank. Ito. Uy, mainit na pala. Petit pois. Ano ba tawag dito? Kalimutan ko na naman. Basta yan po, nag-crave po siya. Tapos, steak hashi. Ito po yung ano lang naman, steak hashi. Siyempre, French steak hashi. Ano lang naman po yan, giniling na beef. Na hinulma-hulma nila. Steak hashi tawag nila dyan. Tapos, syempre, fries. Yung fries na to, binibili namin yung Mark na McCain no po kasi parang totoong French fries. Parang totoo. Kasi, syempre, pagka yung fresh talaga na potato, medyo mabusisi. Tapos, may mga kinds kasi po yung potato. Yung may pang fries, may pang vapor. So, minsan, pagka hindi ganun kagaganda yung potatoes, hindi pa ako bumibili. May binili nga akong potato. Saan na ba yun? Ayun, nandun. Ayun pala. Anyway, so lagi po kaming bumibili ng gano'n na frozen na po. So, anytime na parang nagkikrave sila ng fries. So, gumagawa na lang po ako ng ganyan. So, pero, hindi ko siya, meron po kasing sa oven, ino-oven. Yung mas gusto ko po yung dito sa dito sa oil kasi medyo syempre mas masarap po siya, no? Pero ako hindi masyadong maki-fries kasi alam mo naman po ako more on rice talaga tayo, no? So, yan, today yan lang po yung lulutuin. Yung ang akin po ay yung tira-tira lang kakainin ko kasi sayang naman po kasi itapon. Kahapon ko lang linuto yung mga marami po kasing natirang yung atay, yung gulay-gulay. So, yun lang ang kakainin ko kasi hindi ako masyadong mahilig sa beef, no? Kumakain din ako pag sabaw, mas gusto ko siya pag baw. Pero pagka yung mga parang bloody, hindi ako masyadong hindi ko siya kumakain po ako pati hindi ko talaga siya masyadong favorite. Pero mas gusto ko pag barbecue yung T-bone na may taba. Yan, gusto ko yun. Kasi may taba siya. Yung niya palibot na may tabang kulay yan, gusto ko yan. Pero pagka yung ganyan lang na walang kataba-tabang bloody, nako, hindi ko po masyadong type.
Anyway, sila po medyo gusto ni Frank yung ganyan, yung walang taba. Ay, kanya-kanya lang talaga na gusto, di ba po? So, ito, inaano ko lang, binaboil ko lang yung green peas na yan. Yan, yung green peas. Tapos lalagyan ko lang yan ng ano. Minsan, ano lang siya. Hindi ko po na nilalagyan ng butter kasi para ano, konting ano lang yan. Asin, konting-konti lang. Yan. Po yung oil. Kasi siyempre 2 months na naka-stock. So, lagi pong papalitan yung oil na po. Vegetal oil po yan. Ang ganda ng ano, pagka bago yung oil ang ganda ng itsura. Ayan. Dapat pala din dami-damihan ko, bigla tuloy ako nagutom. Ayan o, ayan po yung mga bagay na binibenta namin sa doble-doble. Ito po yung mga ano natin, yan yung may mga itim, ibig sabihin hindi pa sila masyadong green nung inano natin na po. Tatanggalin natin yan. Ito po yung inibak natin na tawag nito sili. Ang hang po niyan, so yan ginagamit natin yan pag nag-chili tayo. Chili oil, no? Garlic oil. So, ito po yung binili ko sa Shanghai na parang Chinese sausage. Sarap po siya. So, pagka pupunta po kayo ng Shanghai, wag po kayong bumibili ng biscuit. Kasi maganda yung packaging pero hindi masarap. Mga asawa. Gaya nito. Gaganda lang po ng mga lata-lata nila, no po. So, hindi pa sasarap yung biscuit. Mas talo pa po ng mga pagkain natin, ng mga biscuit natin, no? Mga cookies natin sa Pinas. So, pagka yun, may viewer po akong pupunta ng Shanghai. It's more on, marami po silang mga parang sausage, mga ganyan. Mas maganda pong ganun pa yung pasalubong nyo po, no? So, ayan. Ayan, luto na to. So, lulutuin na natin yung steak ni Frank. So, olive oil and a little margarine na po. Karoon lang ng konting lasa. Kanina po, kausap ko si Mama. Tumawag ako, nag-video call kami ni Mama. Sa Pinas na po. Yan, nakakamiss din. Siyempre, matanda na talaga. Yan, bumili daw siya ng mangga kay partner. Yung si partner po, doon lang yun sa amin. Ay, yung sabihin niya kung magkano yung kilo. Ay, makakalimutin na kasi po yun si Mama. So, 83 na kasi. Minsan ganyan talaga ang buhay. Yan. So, inuuna ko muna yan. Then, si Frank kasi, ang gusto niya lang yan ay mabilisan. Mabilisan lang po. Hindi siya mahilig sa salt, which is good. Hindi siya masyadong sa salt, no? So, pwede natin lagyan siya ng Himalayan salt. Meron po akong Himalayan salt. Fries up. Ginawa ko. Hindi ko na po na video kasi parating natutumba yung camera. Yung phone. Ito, anak ko dito. Yan, medyo lininis ko na dito ng konti. Ito yung salad na pagkain ng mga manok. Hindi na tumubo. Ayan, ayos namin dito rin bang kanina. Pero marami pa rin pong hindi pa rin pantay mga kapagtanim. So, mga matagal-tagal pa po, no? End of May. Simula talaga ng tanim. Kasi, mayroon pa kaming, freeze na time, no? Temperature, medyo bababa pa ng konti. So, yan.